Walang puwang sa mundong ito ang isang batang nagmula sa pagkakamali, lalo na kung ang ina nito ay isang malaking pagkakamali rin sa buhay ko. Huwag mo akong titigan ng ganyan, Teresa. Ang bawat sentimong ginastos ko para sa pagbubuntis mo ay hindi dahil sa mahal kita, kundi dahil kailangan ko ng tagapagmana. Ngunit ngayong alam ko na ang katotohanan, basura ka na lang ulit sa paningin ko. Ang mga salitang iyon ni Richard ay tila mga laslas ng kutsilyo sa hangin, malamig at walang pasubali. Sa ilalim ng maluningning na chandelier ng kanilang mansyon, nanatiling nakaluhod si Teresa sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Hawak pa rin niya ang isang brush at ang mamahaling sapatos ni Richard na kakatapos lang niyang pakintabin. Ang kanyang 7 buwang tiyan ay tila isang mabigat na pasanin na humihila sa kanya pababa, habang ang kirot sa kanyang likuran ay hindi maikukumpara sa hapdi na dulot ng tinig ng asawa. Sariwa pa sa kanyang balat ang butil ng pawis mula sa maghapong pag-aayos ng lahat para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Inubos niya ang bawat natitirang lakas, binaliwala ang pamamanas ng kanyang mga paa at ang bawat pagkirot ng kanyang balakang para lamang masigurong perpekto ang gabi ni Richard. Sa loob ng kanyang bulsa, naroon ang isang maliit na kahon ng relo, ang bunga ng 3 taong pagtitipid niya mula sa maliit na allowance na ibinibigay nito. Isang simbolo ng kanyang wagas na katapatan, ngunit sa isang iglap, ang lahat ng pagsusumikap na yon ay tila naging abo na tinangay ng hanging amihan. Dahan-dahang nalaglag ang brush mula sa nanginginig niyang kamay. Lumikha ito ng isang mahinang tunog sa pagtama sa marmol na sahig na tila naging hudyat ng pagguho ng kanyang mundo. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging semento na bumabara sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang marahas na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa unti-unting pagkamatay ng bawat pangarap na itinanim niya sa loob ng 5 taon. Tumingala siya. Sinisikap na hanapin ang kahit katiting na anino ng lalaking pinangakuan siya ng buhay na walang hanggan sa harap ng altar. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang mga matang puno ng pandidiri. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha, ngunit pinigilan niya itong pumatak. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Teresa at ang tunog ng pag-alis ni Richard. Ang bawat hakbang nito, palayo ay tila pagtapos sa isang kabanata na akala niya ay paraiso. Ang bawat gamit sa paligid, ang mga mamahaling florera, ang mga larawang nakasabit sa dingding, maging ang disenyo ng silid na siya mismo ang pumili, ay tila naging mga estranghero na pinagtatawanan ang kanyang kamangmangan. Nanatili siyang nakapako sa kanyang kinaluluhuran, yakap ang kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ng sanggol mula sa malupit na katotohanang kasasabi pa lamang ng ama nito. Sa kailaliman ng kanyang pagkatao, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw, isang tanong na walang kasagutan, ngunit may dalang matinding pait. Para saan pa ang bawat sakripisyo at pagpapakumbaba kung ang pag-ibig na itinuring mong kanlungan ay siya rin palang magiging bilanggo ang dudurog sa iyong pagkatao sa oras na wala ka ng pakinabang. Hindi ko kailanman naging asawa ang babaeng yan. Siya ay isang pagkakamaling nais ko nang burahin sa kasaysayan ng pamilya Sterling. Ang boses ni Richard ay umaling-awngaw sa buong bulwagan, kasing talim ng mga kristal na chandelier na nakasabit sa itaas. Sa gitna ng marangyang party na ginugol ni Teresa ng ilang buwan para iplano, ang mga salitang iyon ay tila isang hatol ng kamatayan. Nakatayo siya sa gilid ng entablado, suot ang kanyang peach na maternity gown na tinahin niya pa mismo. Iniinda ang bigat ng kanyang 7 buwang tiyan at ang pamamanas ng kanyang mga binti. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang listahan ng mga bisita, ang mga pangalan ng pinakamakapangyarihang tao sa negosyo na maingat niyang inimbitahan para bigyang pugay ang asawa. Ngunit ang lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanya ng may pangungutya. Sa malaking screen sa likod ni Richard, hindi ang kanilang mga larawan,
bilang masayang mag-asawa ang lumabas. Sa halip, bumungad ang mga malalabo ngunit malisyosong litrato, mga kuha ni Teresa na tila lumalabas sa isang hotel kasama ang isang lalaking hindi mamukhaan. Alam ni Teresa na peke ang mga yon, isang masamang balangkas, ngunit ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila mga bubuyog na dumaragsa sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang pagprotesta ng sanggol sa tensyong bumabalot sa kanila. Sinubukan niyang humakbang palapit kay Richard. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahanap ng suporta. Richard, ano itong biro na ito? Alam mong hindi totoo ang mga iyan. Mag-usap tayo, please. Ang kanyang pakiusap na halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ngunit bago pa siya makalapit, isang marahas na kamay ang tumulak sa kanyang balikat. Hindi iyon ganoon kalakas, ngunit sa kanyang kalagayan, nawalan siya ng balanse. Ang bawat pares ng mata sa loob ng ballroom ay naging saksi sa kanyang pagkadapa. Ang malamig na sahig ay tila yumakap sa kanya at sa isang sandali, naramdaman niya ang matinding kahihiyan na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Sa tabi ni Richard ay lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng pulang damit, si Nicole, ang dati nitong kasintahan, na may taglay na mapanuksong ngiti. I have already filed for annulment, Teresa, at huwag mong gamitin ang batang yan para manatili sa buhay ko. We both know na hindi akin yan. Ang huling deklarasyon ni Richard bago niya tinalikuran ng asawa upang itaas ang baso ng champagne kasama si Nicole. Ang halakhak ni Nicole ay tila isang matinis na tunog na bumabasag sa natitirang katinoan ni Teresa. Ang liwanag ng ballroom ay nagsimulang umikot sa paningin ni Teresa. Ang bawat mukha ng mga taong dati ay ngumingiti sa kanya ay naging malabo at tila mga halimaw na nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Naramdaman niya ang isang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. At ang paligid ay unti-unting nilamon ng kadiliman. Ang huling bagay na naramdaman niya bago tuluyang mawala ng malay ay ang hapdi ng semento sa kanyang pisngi at ang nakakangilong tunog ng pagtatawanan ng mga taong itinuring niyang pamilya. Sapat na ba ang 5 taon ng paglilingkod at pag-ibig para bayaran ang ganitong klaseng kalupitan? O sadyang ang isang pusong tapat ay walang puwang sa mundong binuo mula sa dumi at kasinungalingan? Wala kang karapatang tapakan ng lupang ito dahil bawat dumi sa paa mo ay insulto sa karangalan ng mga Sterling. Mula ngayon, ikaw ay isang estranghero na walang pangalan sa loob ng pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Isabela ay kasing lamig ng hanging umiihip mula sa malawak na pinto ng mansyon habang pinagmamasdan niya si Teresa na pilit na itinatayo ang sarili mula sa pagkakabulagta. Ang bawat salita ng matandang babae ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ni Teresa. Wala siyang nakitang kahit kaunting awa sa mga mata ng kanyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang sariling ina sa loob ng kalahating dekada. Sa isang hudyat ni Isabela, marahas na hinawakan ng 2 gwardiya si Teresa sa kanyang mga braso. Hindi nila inintindi ang laki ng kanyang tiyan o ang hirap ng kanyang paghinga. Kinaladkad siya patungo sa dambuhalang gate ng Sterling Mansion, ang lugar na tinawag niyang tahanan, ngunit ngayon ay naging kuta ng kanyang mga kaaway. Ang tunog ng pagtama ng mga bakal na gate sa isa't isa ay tila isang huling hudyat na wala na siyang babalikan, kasabay ng pagpipiit sa kanya sa labas ng bakod ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pait, ngunit ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay kasing talim ng karayom na nagpapanginig sa kanyang buong katawan. Habang nakaluhod sa basang semento, narinig niya ang pagbukas ng bintana sa itaas. Doon, nakita niya si Isabela na nagtatapon ng isang itim na supot ng basura. Bumagsak ito sa putikan sa mismong harap ni Teresa. Ang supot ay bumukas at doon ay lumabas
ang iilang piraso ng kanyang lumang damit at ang litrato ng kanyang pumanaw na ina, ang tanging alaala na natira sa kanya. Sinubukan ni Teresa na abutin ang kanyang cellphone sa bulsa, ang kanyang huling pag-asa. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan, ang mga taong nakasama niya sa mga marangyang party. Ngunit bawat tawag ay napupunta sa voicemail. Ang lahat ay tila naglaho na parang bula sa gitna ng unos. Ang kanyang mga paa ay nagsimulang mamuti dahil sa lamig. At ang pananakit ng kanyang balakang ay tila isang babala na hindi nakakayanin ng kanyang katawan ang ganitong paghihirap. Sa gitna ng kadiliman at ng hamog na dala ng ulan, isang kotseng itim ang marahang huminto sa kanyang tapat. Ang makinang nito ay naglalabas ng mahinang dagundong na tila isang hayop na nag-aabang ng biktima. Sandaling umasa si Teresa. Marahil ay bumalik ang konsensya ni Richard, marahil ay susunduin siya nito at hihingi ng tawad. Ngunit nang dahan-dahang bumaba ang bintana ng kotse, hindi ang mukha ng asawa ang kanyang nakita. Ang mukha ni Nicole ang bumungad, ang babaeng pinalit sa kanya na may hawak na baso ng alak at isang ngiting puno ng tagumpay. Inilabas ni Nicole ang kanyang kamay at dahan-dahang itinigil ang baso sa tapat ng bintana. Hinayaang tumulo ang malapot na alak sa putikan na kinalulubugan ni Teresa bago ito tumawa ng mahina. Sa tingin mo ba ay may sasagip pa sa'yo? Ang tanong ni Nicole na may kasamang pait. Tignan mo ang sarili mo, Teresa. Isang basurang itinapon sa ulan. At ang batang yan, mas mabuti pang hindi na yan sumilang sa mundong ito. Dito muna tayo, anak. Kahit maliit, kahit masikip, dito ay ligtas kayo. Walang mga sterling na titingin sa inyo na parang dumi. Ang boses ni Yaya Loring ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nanginginig na kalamnan ni Teresa. Inalalayan siya ng matanda, papasok sa isang barong-barong sa dulo ng estero, kung saan ang bawat hakbang sa marupok na sahig na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy ay naglalabas ng tunog ng pag-aalala. Ang amoy ng basang lupa at lumang kahoy ay malayo sa bango ng lavender sa mansyon, ngunit dito, sa ilalim ng butas-butas na yero na tila binubugbog ng natitirang ambon, naramdaman ni Teresa ang unang tibok ng pagtanggap. Inihain ni Yaya Loring ang isang platong kanin na may kasamang 2 pirasong tuyo at isang kurot ng asin. Ang bawat subo ni Teresa ay may kasamang hapdi sa kanyang lalamunan. Ang alat ng tuyo ay tila humahalo sa pait ng kanyang mga alaala ng mga steak at mamahaling alak na dati niyang pinagsasaluhan sa mesang puno ng dumi at pagkukunwari. Ngunit sa kabila ng karukaan ng pagkaing iyon, ito ang unang pagkakataon na kumain siya ng walang takot na mapuna ang kanyang bawat galaw. Habang kumakain, isang matalim na kirot ang gumuhit mula sa kanyang puson hanggang sa kanyang likuran. Binitawan ni Teresa ang kanyang kutsara at napahawak ng mahigpit sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mukha ay namutla at ang bawat hininga niya ay naging maikli at mabilis. Ang anak ko, Loring, ang anak ko. Ang kanyang pabulong na hiling, puno ng takot na baka ang lahat ng stress at gutom ay kuhanin ng huling kayamanang meron siya. Sa sandaling yon, habang nakapikit at pilit na kinalalaban ang sakit, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya pwedeng sumuko. Kung ang mundo ay nagpasya na itapon siya sa basura, bubuo siya ng sariling kaharian mula sa dumi upang protektahan ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Dahan-dahang kinuha ni Yaya Loring ang kanyang lumang pitaka na gawa sa tila tupa. Mula rito ay kinuha niya ang isang lukot na 50 piso, ang huling pera na itinabi niya para sa kanyang sariling gamot. Inilagay niya ito sa nanginginig na palad ni Teresa. Heto anak, ipamili mo ito ng gatas bukas. Huwag mong isipin ang matandang ito. Ang mahalaga ay ang apo ko. Ang sabi ng matanda na may ngiting puno ng pagmamahal. Ang munting papel na yon ay tila naging mas mabigat kaysa sa anumang gintong alahas na naisuot ni Teresa noon. Kinabukasan,
habang tinutulungan ni Teresa ang mga kapitbahay sa paglalaba upang makadagdag sa kanilang panggastos. Isang lumang diaryo ang ginamit nilang sapin sa mga basang damit. Habang hinihimas ni Teresa ang kanyang nangangalay na likod, nahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na mukha sa pahina ng balita. Isang lalaking may matikas na tindig, may buhok na kulay pilak, at mga matang tila nakatitig sa kanyang kaluluwa. Ito ang mukha ni Judge Eduardo, ang ama na tinalikuran niya 10 taon na ang nakalilipas dahil sa isang lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang petsa sa diaryo ay bago pa lamang at ang ulo ng balita ay tungkol sa isang malaking desisyon na ginawa nito sa korte. Napahinto ang mga kamay ni Teresa sa gitna ng bulan ng sabon habang ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis sa pag-asang akala niya ay matagal nang namatay. Sapat na kaya ang 10 taon ng pananahimik para mapawi ang galit ng isang amang nasaktan? O mas malupit na pagtataboy ang naghihintay sa kanya sa pintuan ng katarungan? Huwag mo akong tawaging ama. Matagal ko nang inilibing ang alaala ng anak na sumuway sa akin para lamang sumama sa isang lalaking walang dangal. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay isang estranghero na naghahanap ng awa, ngunit wala kang matatagpuan dito. Ang boses ni Judge Eduardo ay tila isang hatol na walang hangganan, malamig, at bawat kataga ay may bigat ng 10 taong hinanakit. Nakatayo siya sa loob ng kanyang opisina na puno ng mga dambuhalang estante ng mga aklat batas. Ang amoy ng lumang papel at floor wax ay tila sumasakal sa katinoan ni Teresa. Sa harap ng kanyang ama, si Teresa ay tila isang gusgusing anino. Ang kanyang suot na kupas na duster ay hindi maitago ang laki ng kanyang 7 buwang tiyan at ang kanyang mga paa na suot, ang lumang tsinelas, ay nanginginig dahil sa pagod at gutom. Ilang oras siyang naghintay sa labas ng gusali, tinitiis ang mapanghusgang tingin ng mga gwardiya at ang matinding sikat ng araw na nagpapakirot sa kanyang ulo. Nang sa wakas ay makapasok siya, ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang insulto sa karangyaan ng lugar na iyon. Sinubukan niyang abutin ang kamay ng ama para magmano ang tradisyon ng paggalang na matagal niyang hindi nagawa. Ngunit mabilis na binawi ni Eduardo ang kanyang kamay, tila natatakot na madumihan ng kahirapan ng anak. Ang hapdi sa dibdib ni Teresa ay mas matindi pa kaysa sa anumang gutom na naranasan niya sa estero. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang tunog ng pagsisisi na tila isang tinik na nakabaon sa kanyang puso. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihin ang lahat ng pang-aapi ni Richard at ni Isabela. Ngunit ang lalamunan niya ay tila binarahan ng mga tuyong dahon. Sa gitna ng kanyang pananahimik, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok at ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila isang tambol na nagbabadya ng panganib. Patawad, Tay. Wala na po akong ibang matatakbuhan. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig, isang pabulong na hiling na agad na tinangay ng hangin. Ngunit si Eduardo ay nanatiling nakatalikod, nakatingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang abalang lungsod. Ang kanyang tuwid na tindig ay isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang luha. Dahan-dahang kinuha ni Eduardo ang isang puting sobre mula sa kanyang mesa at inilapag ito nang hindi man lang tinitignan ng anak. Heto, gamitin mo ito para sa panganganak mo. Pagkatapos niyan, huwag mo na muling itatapak ang paa mo rito. Ipinagpalit mo ang iyong dangal, 10 taon na ang nakalilipas at ang katarungan ay hindi marunong lumingon sa mga taong sadyang nagbulag-bulagan. Habang pilit na itinatawid ni Teresa ang kanyang sarili palabas ng silid, bitbit ang sobre na tila isang huling hudyat ng kanilang paghihiwalay. Isang katulong sa opisina ang mabilis na lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng kaba habang may hawak na isang sulat na may selyo ng pamilya Sterling.
Judge, may dumating pong sulat mula sa mga abogado ni Richard Sterling. Nagsampa po sila ng kasong adultery laban sa inyong anak at nais nilang bawiin ang karapatan sa batang dinadala niya sa sandaling isilang ito. Napahinto si Teresa sa pinto. Ang mundo niya na kanina lang ay tila tumigil sa pag-ikot ay biglang gumuho ng tuluyan. Ang malamig na sobre sa kanyang kamay ay tila naging nagniningas na uling. Paano mo lalabanan ng isang higante kung ang tanging taong inaasahan mong magiging sandigan ay siya ring unang tumalikod sa iyong pagdurusa? Ang bawat hakbang palabas ng gusaling iyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Bawat tibok ng puso ay may kasamang hapdi na nagmumula sa kailaliman ng aking pagkatao. Sa labas ng opisina ni Judge Eduardo, ang sikat ng araw ay tila isang malupit na latigo na humahagupit sa balat ni Teresa. Hawak niya ng mahigpit ang puting sobrang bigay ng ama, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa mundong dati niyang kinabibilangan. Ang kanyang mga paningin ay nagsimulang magsayaw, ang mga kutseng dumadaan at ang mga taong naglalakad ay tila naging mga malabong anino na umiikot sa kanyang paligid. Ang init ng semento ay tila humihigop sa natitirang lakas ng kanyang mga binti, hanggang sa ang lahat ay unti-unting nilamon ng katahimikan at dilim. Ang tunog ng marahang pagbukas ng pinto at ang amoy ng sariwang sampagita ang unang bumungad sa kanyang ulirat. Nang dahan-dahang imulat ni Teresa ang kanyang mga mata, hindi ang maduming kisame ng estero ang kanyang nakita. Sa halip, bumungad sa kanya ang pamilyar na disenyo ng kanyang lumang silid, ang mga lila na kurtina na siya mismo ang pumili noong siya ay dalaga pa, at ang mga aklat na maayos na nakasalansan sa gilid. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo ang isang lalaking may maputing buhok, nakayuko at tila pasa ng buong daigdig. Hindi napigilan ni Teresa ang pagdaloy ng luha nang makita ang kanyang ama na walang suot na toga ng pagiging hukom, kundi isang simpleng t-shirt lamang na nagpapakita ng kanyang katandaan. Ang bawat kunot sa noo ni Eduardo ay tila isang mapa ng mga gabing hindi ito nakatulog dahil sa pag-aalala. Tay, ang pabulong na tawag ni Teresa, ang boses niya ay gumaralgal dahil sa tindi ng emosyong nag-uunahan sa kanyang dibdib. Sa loob ng 10 taon, ngayon lamang niya muling naramdaman ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Dahan-dahang umupo si Teresa at sa kabila ng pananakit ng kanyang tiyan, ay inabot niya ang kamay ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, hindi siya ang matapang na abogada o ang api na asawa. Siya ay muling naging ang maliit na batang babae na naghahanap ng kalinga. Kinuha niya ang kamay ni Eduardo at idiniit ito sa kanyang noo. Isang pagmano na puno ng pagsisisi, pagpapakumbaba at pagmamahal. Ang mga patak ng luha ni Teresa ay bumasa sa magaspang na balat ng kanyang ama at doon, sa gitna ng kanilang katahimikan, ay gumuho ang pader na naghihiwalay sa kanila sa loob ng 1 dekada. Patawad, Tay. Masyado akong naging bulag. Inakala ko na ang pag-ibig ay sapat na para talikuran ang lahat ng itinuro mo sa akin. Ang sabi ni Teresa sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na dangal ay hindi nanggagaling sa apelyidong Sterling, kundi sa dugong dumadaloy sa ating pamilya. Hindi nagsalita si Eduardo, ngunit naramdaman ni Teresa ang pagpisil ng ama sa kanyang kamay. Isang tahimik na pagtanggap na mas malakas pa sa anumang salita ng patawad. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Kinuha ni Judge Eduardo ang isang asul na folder mula sa mesa at inabot ito kay Teresa. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng lungkot ay biglang nagningas sa galit. Binabasa ko ang reklamong isinampa nila laban sa iyo, Teresa. Hindi lang nila nais na sirain ang iyong pangalan. Nais din nilang kuhanin ang karapatan mo sa apo ko sa sandaling lumabas ito. Nais nilang gamitin ang batas
para sa kanilang pansariling interes. Tumayo si Eduardo at lumakad patungo sa bintana. Ang kanyang tindig ay muling naging matikas at puno ng awtoridad. Hindi nila alam kung sino ang kinalaban nila. Inakala ni Richard Sterling na dahil ikaw ay nag-iisa at mahirap, ay maaari ka na nilang yurakan. Ngunit nakalimutan niya na ang katarungan ay hindi lamang bulag, ito rin ay may matalas na alaala. Ang isang sugatang ibon ay hindi habang buhay na mananatili sa lupa. Darating ang araw na muli nitong ititibok ang kanyang mga pakpak upang abutin ang katarungang ipinagkait sa kanya. Sa loob ng silid-aklatan ni Judge Eduardo, ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ni Teresa at ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng makakapal na dokumento. Ang bawat papel na kanyang hinahawakan ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unti niyang binubuo. Ang kanyang mga daliri, na dati ay puno ng paltos mula sa paglalaba sa estero, ay muling humahawak ng panulat ng may katiyakan. Wala na ang panginginig. Ang pinalit dito ay ang malamig at matalas na determinasyon ng isang abogadang handang bawiin ang kanyang dangal. Sa loob ng ilang linggo, pinag-aralan ni Teresa ang bawat kontratang pinirmahan ni Richard sa ilalim ng Sterling Corporation. Alam niya ang bawat sulok ng mga dokumentong ito dahil siya ang dating legal consultant na nag-ayos sa mga ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinahanap ang paraan para protektahan ang kumpanya, kundi ang mga butas na iniwan ng kayabangan ni Richard. Napansin niya ang mga pirma sa mga proyektong real estate sa labas ng Maynila, mga transaksyong minadali dahil sa sobrang kumpiyansa ni Richard na walang sinuman ang maglalakas loob na kumuha ng kanyang mga pagkakamali. Tinitingnan mo ang kanilang ginituang hawla, Teresa? Ang puna ni Judge Eduardo habang inilalapag ang isang baso ng gatas sa tabi ng anak. Ngunit tandaan mo, kahit ang pinakamatibay na bakal ay may kinakalawang din. Ngumiti si Teresa, isang ngiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata. Hindi lang kinakalawang, Tay. May mga anay na kumakain sa pundasyon ng Sterling Corp at ako mismo ang magpapakita sa mundo kung gaano ito karupok. Abang lumalaki ang kanyang tiyan, tila lalong tumatalas ang kanyang isipan. Ang bawat sipa ng kanyang sanggol ay tila isang paalala na ang labang ito ay hindi lamang para sa kanya. Inihanda niya ang kontrademanda, isang legal na estratehiya na hindi lamang sasagot sa bintang ng adultery, kundi wawasak sa moralidad na ipinagmamalaki ng pamilya Sterling. Ang bawat kataga sa kanyang manifesto ay tila isang bala na nakatutok sa puso ng mga nang-api sa kanya. Isang gabi, habang naghahalongkat si Teresa sa mga lumang folder ng pamilya Sterling na dinala ni Yaya Loring mula sa mansyon, mga gamit na itinapon na sana sa basura, isang selyadong sobreng asul ang nahulog mula sa isang lumang album. Ang sobre ay may tatak ng isang tanyag na ospital sa Makati at ang petsa nito ay 2 taon na ang nakalilipas. Sa labas ng sobre ay nakasulat ang pangalan ni Richard Sterling na may markang strictly confidential. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang sobre, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok. Nang mabilis, lumilikha ng isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Habang binabasa ang bawat linyang nakasulat sa medikal na ulat, ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang papel sa kanyang kamay ay nayupi dahil sa higpit ng kanyang hawak. Ang bawat salita sa ulat ay tila isang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ito ay isang medical certificate na nagpapatunay na sumailalim si Richard Sterling sa isang vasectomy procedure, isang operasyon na naging dahilan upang hindi na ito kailanman magkaroon ng kakayahang makabuo ng anak. Ang petsa ay malinaw. 2 taon na ang nakalilipas bago pa man malaman ni Teresa na siya ay nagdadalang tao. Napatakip si Teresa ng kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na singhap. Kung baog si Richard at alam niya ang katotohanan ito, bakit niya hinayaang maniwala?
Ang lahat na ang bata sa sinapupunan ni Teresa ay bunga ng pagtataksil. O mas malala, ano ang balak niyang gawin sa bata kung alam niyang hindi ito sa kanya, ngunit ipinaglalaban niya pa rin ang kustodiya nito. Isang malaking kasinungalingan ang buong pagsasama natin, Richard. Hindi lang pala ang puso mo ang bato, kundi pati ang bawat salitang binitawan mo ay lason na unti-unting pumatay sa aking pagkatao. Ang mga linyang ito ay tila isang sumpa na paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Teresa habang tinititigan ang medikal na ulat sa kanyang harapan. Ang bawat letra sa puting papel ay tila nagiging mga uod na kumakain sa kanyang alaala ng nakalipas na 2 taon. Baog si Richard. 2 taon na ang nakalilipas mula nang sumailalim ito sa vasectomy. Ang katotohanan ito ay tila isang malakas na sampal na nagpagising kay Teresa mula sa isang mahabang panaginip. Nanginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang 7 buwang tiyan. Isang malalim na pait ang humalo sa kanyang pagmamahal sa sanggol. Alam niya sa kanyang kaluluwa, saksi ang langit at ang bawat bituin na wala siyang ibang lalaking nakasama kundi si Richard. Kung baog si Richard, paano siya nabuntis? Ngunit bago pa man siya malunod sa kalituhan, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang mga gabing umuuwi si Richard na lasing at puno ng galit. Ang mga pagkakataong tila pilit nitong itinatago ang kanyang kahinaan sa pamamagitan ng panunupil sa asawa. Napagtanto ni Teresa ang lahat. Ang operasyon ay maaaring hindi naging matagumpay. O kaya naman ay sadyang ginamit ito ni Richard bilang isang alas para sa hinaharap. Ginamit ni Richard ang sarili niyang lihim upang gawing sandata laban kay Teresa. Pinanood siya nito na magdusa, pinakinggan ang kanyang mga paliwanag, at tinawanan ng kanyang katapatan dahil sa isip nito, may hawak siyang ebidensya na magpapatunay na imposibleng siya ang ama. Isang napakatalas na paraan ng pagmamanipula na tila dahan-dahang nagpira-piraso sa puso ni Teresa. Dahan-dahang tumayo si Teresa mula sa kanyang kinauupuan. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang upuan sa sahig ay tila isang hudyat ng kanyang pagbangon. Lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ang malawak na hardin ng kanyang ama. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang anino ng lalaking nakatayo malapit sa gate. Isang gwardyang inupahan ni Judge Eduardo para sa kanyang seguridad. Ngunit ang pakiramdam ng pagiging biktima ay unti-unti nang naglalaho. Ang bawat kirot sa kanyang sinapupunan ay naging gasolina para sa apoy ng kanyang determinasyon. Isang matinding panginginig ng kanyang cellphone ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang pangalan sa screen ay sapat na para magpabilis muli ng kanyang tibok ng puso. Richard. Sa pagkakataong ito, hindi takot ang naramdaman ni Teresa. Sinagot niya ang tawag, ngunit hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang ang katahimikan ang maging unang sandata niya. Teresa, alam kong kasama mo ang tatay mo. Ang boses ni Richard ay puno ng mayabang na katiyakan. May kasamang mahinang tunog ng pag-ikot ng yelo sa baso ng alak. Huwag mong isiping ligtas ka na diyan. Ituloy mo ang paglaban sa korte. At sisiguraduhin kong sa oras na lumabas ang batang yan, diretso siya sa mga kamay ko. At ikaw, mabubulok ka sa kulungan dahil sa pakikiapid. May hawak akong ebidensyang hindi mo kayang tapatan, abogada. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa, bagaman ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng poot. Richard, akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng katotohanan? Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang mas mayaman. Minsan, ang katarungan ay tungkol sa kung sino ang mas marunong maghintay sa dilim. Ibinaba ni Teresa ang telepono bago pa man makasagot ang asawa. Ang kanyang paghinga ay naging malalim at regular. Alam niya na ang bawat salita ni Richard ay isang pagtatangka na takutin siya. Isang gaslighting na hindi natatalab sa pagkakataong ito. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin.
Sino ang doktor na nagbigay ng pekeng record o sadyang nagtago ng katotohanan tungkol sa kondisyon ni Richard? Ang bawat pirma mo sa mga dokumentong ito ay hindi lamang tinta sa papel, Richard. Ito ang bawat patak ng dugo na kinuha mo sa aming mag-ina. At ngayon ay ibabalik ko sa iyo ang bawat sakit ng may interes. Sa loob ng isang madilim at eksklusibong silid sa isang tanyag na hotel sa Makati, nakaupo si Teresa sa harap ng tatlong lalaking kilala bilang pinakamahigpit na karibal ng mga sterling sa mundo ng real estate. Walaan na ang kaba sa kanyang mga mata. Ang kanyang suot na itim na bestida ay nagpapakita ng kanyang autoridad sa kabila ng kanyang malaking tiyan. Ang bawat kilos niya ay may timbang. Ang bawat salita ay tila isang balingkinitang espada na handang humiwa sa kung sino mang haharang. Inilatag ni Teresa ang mga folder na naglalaman ng mga blind spots o mga butas sa legalidad ng mga proyektong ipinagmamalaki ni Richard. Ipinakita niya kung paano nilabag ng Sterling Corp ang mga regulasyon sa kapaligiran at kung paano naging questionable ang pagkuha nila sa ilang lupain sa probinsya. Ang mga karibal ni Richard ay hindi makapaniwala sa lalim ng kaalamang ibinibigay ni Teresa. Ang bawat detalyeng kanyang ibinubunyag ay tila mga anay na unti-unting sisira sa pundasyon ng imperyong itinayo sa kasinungalingan. Bakit mo ito ginagawa, Attorney Sterling? Ang tanong ni Mr. Hernandez, ang pinuno ng grupong kausap niya. Hindi ba't asawa mo pa rin ang taong sisirain mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa loob, isang munting paalala ng dahilan ng kanyang pakikipagdigma. Ang asawang tinutukoy niyo ay matagal nang namatay sa puso ko. Noong gabing itinapon niya ako sa ulan na parang basura. Ngayon, ako ay isang ina lamang na kumukuha ng nararapat para sa kanyang anak. Ang katarungan ay walang pinipiling pamilya. Kinabukasan, ang mga balita sa telebisyon at radyo ay puno ng mga ulat tungkol sa pagbaba ng stocks ng Sterling Corporation. Ang mga investor ay nagsimulang mag-alangan at ang mga bangko ay nagsimulang magpadala ng mga liham ng pagtatanong. Sa loob ng opisina ni Judge Eduardo, pinapanood ni Teresa ang balita habang tahimik na humihigop ng mainit na tsaa. Ang bawat balitang nagpapakita ng pagbagsak ni Richard ay tila isang gamot na nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Ngunit alam niyang ito ay simula pa lamang ng isang mas madugong labanan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid ng bahay ni Judge Eduardo nang sumapit ang gabi. Ang tunog ng mga kuliglig ay tila naging isang babala ng panganib. Habang nagbabasa ng mga dokumento si Teresa, narinig niya ang marahas na pagpreno ng ilang sasakyan sa tapat ng kanilang gate. Ang tunog ng pagbagsak ng mabibigat na sapatos sa kalsada ay mabilis na sinundan ng malalakas na katok sa kanilang bakal na pinto na tila nais itong wasakin. Teresa, lumabas ka diyan. Alam naming nandyan ka. Ang sigaw ng isang baritonong boses na puno ng pagbabanta. Naramdaman ni Teresa ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Mabilis na lumabas si Judge Eduardo mula sa kanyang silid, hawak ang kanyang lumang baril. Ang mukha ay puno ng matinding galit at proteksyon para sa kanyang anak. Ang bawat paghampas ng mga lalaki sa labas sa kanilang gate ay tila isang dagok sa katinoan ni Teresa. Ngunit sa halip na magtago, tumayo siya ng matuwid at lumapit sa pinto. Sa kabila ng takot, may isang tanong na sumagi sa isip ni Teresa. Hanggang saan ang kayang gawin ni Richard para lamang mapanatili ang kanyang mga lihim at sapat na kaya ang pader ng katarungan para harangin ang puot ng isang lalaking wala nang natitirang dangal. Huwag mong isipin na ang pagsusuot ng puti ay sapat na para burahin ang dumi ng iyong pagkatao, Teresa. Kahit balutin mo pa ang iyong sarili ng mga perlas, nananatili kang isang babaeng walang dangal sa paningin ng batas at ng lipunan.
Ang boses ni Richard ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin ng lobby ng korte. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nito nagawang patigilin ang paghinga ni Teresa. Nakatayo si Teresa sa gitna ng malawak na bulwagan, suot ang isang eleganteng puting maternity dress na hanggang sahig. Ang kulay ng kanyang kasuotan ay tila isang deklarasyon ng kalinisan sa gitna ng maruming paratang na ibinabato sa kanya. Hawak niya ang braso ng kanyang ama, si Judge Eduardo, na ang tindig ay tila isang dambuhalang puno na hindi matitinag ng anumang bagyo. Ang bawat hakbang ni Teresa sa makinis na sahig ng palasyo ng katarungan ay may dalang ritmo ng katiyakan, malayo sa nanginginig na mga paa niya noong gabing itinapon siya sa ulan. Ang tunog ng kanyang marahang paglakad ay tila isang martsa ng muling pagkabuhay. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Teresa ang gulat at bahagyang takot sa mukha ni Richard at ang nanlilisik na mga mata ni Doña Isabela. Akala nila ay lulutang si Teresa na wasak at luhaan, ngunit ang bumungad sa kanila ay isang reynang handang bawiin ang kanyang trono. Bago magsimula ang pagdinig, nagtungo si Teresa sa banyo upang ayusin ang kanyang sarili. Habang tinitignan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Isabela. Ang matanda ay tila isang buwitreng handang manunggab. Ang bawat hiyas sa kanyang katawan ay nagniningning, ngunit hindi nito maitago ang kapangitan ng kanyang kalooban. Ang lakas din ng loob mong magpakita rito, Teresa. Ang simula ni Isabela, ang boses ay puno ng mapanirang pag-uyam. Anong akala mo? Kakampi sa'yo ang batas dahil lang kasama mo ang tatay mo? You're just a gold digger, akyat bahay na pilit sumisiksik sa pamilyang hindi ka naman tinanggap. Pinilit mo ang anak ko na pakasalan ka. At ngayon, pati ang kumpanya namin ay gusto mong pagnakawan. Mahiya ka naman sa batang dinadala mo. Naramdaman ni Teresa ang paghigpit ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Hinawakan niya ang gilid ng lababo nang mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Hindi niya hinayaan ang kanyang sarili na sumigaw. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay dumaan sa kanyang lalamunan nang may kasamang pait bago niya hinarap ang matandang babae. Isang tahimik na panunumpa ang binuo niya sa loob ng kanyang isipan habang pinagmamasdan ang mapang-aping mukha ni Isabela. Nagsimula ang pagdinig sa loob ng silid na puno ng tensyon. Ang bawat upuan ay okupado ng mga taong nais makasaksi sa pagbagsak ng isang taksil na asawa. Si Richard, sa tulong ng kanyang mga mamahaling abogado, ay nagsimulang maglatag ng kanilang mga ebidensya. Ang bawat salita ng kanilang panig ay tila mga bato na ibinabato sa pagkatao ni Teresa. Pilit siyang inilalarawan bilang isang mapanlinlang na babae. Your Honor, ang simula ng abogado ni Richard, ang boses ay puno ng mapagkunwaring simpatya. Nais naming iharap ang isang mahalagang saksi na magpapatunay na ang pagtataksil ng nasasakdal ay hindi lamang isang haka-haka, kundi isang katotohanang naganap sa loob ng mahabang panahon. Pumukas ang pinto ng silid pulungan at pumasok ang isang lalaki. Ang bawat hakbang nito sa alpombra ay tila isang tunog ng paparating na panganib. Nang makita ni Teresa ang mukha ng lalaki, naramdaman niya ang isang matinding pangangatog sa kanyang sinapupunan. Ito ay si Marco, isang dating driver ng pamilya Sterling na tinanggal sa trabaho dahil sa pagnanakaw, ngunit ngayon ay nakasuot ng maayos na polo at may mukhang handang magsabi ng anumang kasinungalingan. Tumingin si Marco kay Teresa nang may malisyosong ngiti bago humarap sa hukom. Ako po ang lalaking tinutukoy sa mga litrato. Ang dahan-dahan at malinaw na pahayag ni Marco. Ako po ang tunay na ama ng batang dinadala ni Ma'am Teresa. Ang bawat luha ni Doña Isabela ay tila isang dula-dulaan na sadyang idinisenyo upang linlangin ang langit at lupa. Ngunit sa likod ng kanyang mga panyong may burda ng ginto ay ang isang pusong kasing itim ng uling na matagal nang
naglalayong lamunin ang aking pagkatao. Sa loob ng masikip at mainit na silid-pulungan, ang bawat mata ay nakatuon kay Doña Isabela habang ito ay dahan-dahang naglalakad patungo sa witness stand. Ang bawat hakbang ng matandang babae ay may dalang bigat ng awtoridad at ang kanyang mukha ay sadyang ginawaan ng bakas ng lungkot at pagod. Kinuha niya ang isang mamahaling panyong lace at marahang idiniit sa kanyang mga mata na tila ba may mga luhang sadyang hindi lumalabas. Your Honor, ang simula ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng mapagkunwaring pait. Inari ko si Teresa na parang tunay na anak. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, ang tiwala ng aming pamilya, ang marangyang buhay na pinapangarap lamang ng mga katulad niya. Ngunit paano niya kami sinuklian? Ginamit niya ang kabaitan ng aking anak na si Richard para sipsipin ang aming yaman habang nakikipagtalik sa ibang lalaki sa mismong likod namin. Bilang isang ina, nadudurog ang puso ko para kay Richard. Siya ang biktima rito, hindi ang babaeng iyan na nagpapanggap na api. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang selyo na nagpapatibay sa kasinungalingan ni Marco. Sa labas ng korte, ang mga reporter ay mabilis na nagsusulat. Kinuha ang bawat bitaw ng salita ng matandang Sterling upang gawing balita na lalong dudurog sa imahe ni Teresa. Ang bulungan sa loob ng silid ay tila naging isang malakas na dagundong ng panghuhusga. Naramdaman ni Teresa ang bigat ng mga tingin na tila ba bawat isa sa kanila ay nais siyang luraan. Ngunit sa gitna ng matinding pang-aaping ito, nanatiling tuwid ang upo ni Teresa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa halip, hinaplos niya ang kanyang tiyan ng may kasamang malalim na paghinga, isang tahimik na pakikipag-usap sa kanyang anak. "Huwag kang matakot, anak," ang pabulong niyang panata. Ang dumi ng kanilang mga labi ay hindi kailanman mantsatatsahan ng iyong dangal. Tumingin si Teresa nang diretso sa mga mata ni Isabela. Isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi inaasahan ng matandang babae. Ang ngiting iyon ay tila isang hudyat na ang biktima ay tapos na sa pagluluksa at handa na para sa paglusob. Naguluhan si Isabela. Ang kanyang pag-arte ay sandaling naputol at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang mabilis na kaba. Tumayo ang abogado ni Teresa, isang matikas na lalaki na pinili ni Judge Eduardo. "Your Honor, nais naming ipakita sa korteng ito ang isang video recording na kinuha noong gabi ng anibersaryo ng mag-asawang Sterling. Isang video na hindi nakita ng publiko at isang katotohanang sadyang itinago ng kampo ng nagsasakdal." Ang malaking screen sa loob ng korte ay dahan-dahang bumukas. Ang unang lumitaw ay ang madilim na bahagi ng mansyon, malayo sa mga panauhin. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ihip ng hangin sa mga kurtina hanggang sa pumasok sa frame si Richard at Teresa. Ang mukha ni Richard ay puno ng puot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hawak ang isang baso ng alak. Sa video, nakitang marahas na hinawakan ni Richard ang panga ni Teresa. "Huwag mong isiping ligtas ka dahil lang buntis ka." Ang boses ni Richard sa video ay tila isang tunog ng paparating na unos. "Gagamitin ko ang batang yan para makuha ang lahat ng gusto ko at pagkatapos, itatapon kita sa lugar kung saan ka nararapat, sa putikan." Ang buong silid-pulungan ay biglang binalot ng isang nakakangilong katahimikan. Ang bawat taong kanina lang ay humuhusga kay Teresa ay tila naging mga estatwa ng gulat. Ang mukha ni Richard ay nawalan ng kulay, habang ang panyong hawak ni Isabela ay nalaglag sa sahig, na tila ba ang kanyang maskara ay tuluyan ng nadurog sa harap ng lahat. Ang katotohanan ay hindi parang damit na maari mong palit-palitan. Depende sa iyong mood, Richard. Ito ay parang apoy na kahit gaano mo man piliting itago sa ilalim ng iyong mga mamahaling kasinungalingan, darating ang oras na lalamunin nito ang iyong buong pagkatao. Ang boses ni Teresa ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid-pulungan, kasing talim ng isang bagong hasang labaha.
Nakatayo siya sa harap ni Richard na ngayon ay nakaupo sa witness stand. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay tila naging isang malawak na bangin ng puot at pagkakaiba. Si Richard ay pilit na nagpapanatili ng kanyang mapagmataas na tindig. Ang kanyang suot na suit ay walang kahit anong gusot. Ngunit ang pawis na namumuo sa kanyang noo ay isang lihim na nagpapahayag ng kanyang lumalaking kaba. Richard, tignan mo ako sa mga mata. Ang utos ni Teresa, ang kanyang boses ay hindi nanginginig sa kabila ng bigat ng kanyang 7 buwang tiyan. Sa harap ng korteng ito, sa harap ng Diyos, at sa harap ng lahat ng taong narito, itanong mo sa iyong sarili, may kakayahan ka ba talaga na magkaroon ng anak? Isang nakakangilong katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang bawat tao ay tila huminto sa paghinga. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon na tila sumasabay sa mabilis na pintig ng puso ni Teresa. Ang mukha ni Richard ay naging maputla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na humahanap ng mga salitang isasagot. Sa gilid, nakita ni Teresa ang paghigpit ng hawak ni Doña Isabela sa kanyang bag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang asul na folder na naglalaman ng medical records mula sa ospital sa Makati. Ang bawat paggalaw ng papel ay tila isang tunog ng paparating na paghatol. Your Honor, nais naming iharap ang ebidensyang ito. Ito ay isang sertipikadong medikal na ulat na nagpapatunay na 2 taon na ang nakalilipas. Si Richard Sterling ay sumailalim sa isang vasectomy procedure, isang operasyon na permanenteng nag-alis sa kanyang kakayahang makabuo ng anak. Ang bawat kataga ni Teresa ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng korte. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan ng malakas, isang tunog ng kaguluhan na hindi mapigilan ng martilyo ng hukom. Ang mukha ni Richard ay naging parang estatwa ng kahihiyan. Ang bawat sulyap ng mga tao sa kanya ay tila mga palasong tumatagos sa kanyang kayabangan. Ang maskara ng pagiging perpektong asawa at makapangyarihang lalaki ay tuluyan ng nadurog sa harap ng publiko. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang matalim at nakakapilipit na kirot ang biglang gumuhit sa ibabang bahagi ng katawan ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang folder sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig na tila mga puting talulot ng bulaklak sa gitna ng bagyo. Napahawak siya ng mahigpit sa gilid ng mesa ng kanyang abogado. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa kahoy upang labanan ng sakit. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang mga binti. Isang senyales na hindi pa dapat mangyari. Ang bawat hininga niya ay naging isang gurgle ng sakit at kaba. Ang paligid ay nagsimulang maging malabo. Ang mga boses ng mga tao ay tila naging isang malalayong echo sa loob ng isang madilim na kuweba. Ang bata. Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi bago siya dahan-dahang napaluhod sa gitna ng korte. Ang bawat segundong lumilipas ay tila naging isang oras ng paghihirap sa gitna ng kaguluhan habang ang mga gwardya ay pilit na pinapakalma ang mga tao at ang kanyang ama ay mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Isang takot ang bumalot sa puso ni Teresa. Takot na baka ang katarungang matagal niyang ipinaglaban ay makuha sa kanya sa mismong sandali na ito ay malapit na niyang makamit. Ang bawat kirot sa aking katawan ay tila isang paalala na ang buhay ay mas matimbang kaysa sa anumang hatol ng tao. At sa gitna ng dugo ang labanang ito, ang tanging katarungang nais ko ay ang marinig ang unang tinig ng aking anak. Ang loob ng korte ay naging isang eksena ng matinding kaguluhan. Ang bawat sigaw ng mga tao at ang marahas na pagpitik ng mga flash ng kamera ay tila naging isang malabong liwanag sa paningin ni Teresa. Nakaluhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang tiyan, habang ang bawat paghinga niya ay may kasamang tunog ng pagsisikap. Ang tunog ng martilyo ng hukom na humahampas sa kahoy
ay tila naging isang mabilis na tibok ng puso na nagbabadyang tumigil. Mabilis na binuhat ni Judge Eduardo ang kanyang anak, ang kanyang mga bisig na dati ay puno ng lakas ng batas, ay nanginginig ngayon dahil sa takot ng isang ama. Tumawag kayo ng ambulansya. Ngayon din, ang sigaw ni Eduardo na tila isang dagundong na bumasag sa katahimikan ng silid. Ang bawat hakbang nila palabas ng korte ay tila isang karera laban sa oras. Ang malamig na hangin ng pasilyo ay humahampas sa mukha ni Teresa. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kanyang sariling dugo at ang takot na baka hindi na niya masilayan ang kanyang sanggol. Sa labas ng gusali, habang pilit na isinasakay si Teresa sa ambulansya, isang pamilyar na kotse ang humarang sa kanilang daan. Bumaba si Richard mula rito, ang kanyang mukha ay puno ng matinding desperasyon at poot. Hindi niyo dadalhin ang batang yan kung saan-saan. Akin ang batang yan. Ang sigaw ni Richard, ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog ng isang taong nawawala na sa katinoan. Sinubukan niyang lumapit, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga pulis at ng mga gwardiya ni Judge Eduardo. Sa loob ng ambulansya, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pag-ikot ng gulong sa kalsada at ang tunog ng sirena na tila isang mahabang panaghoy sa gitna ng syudad. Hawak ni Eduardo ang kamay ni Teresa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Laban, anak. Laban para sa apo ko. Ang pabulong niyang hiling habang ang ambulansya ay mabilis na humaharurot patungo sa ospital. Pagdating sa emergency room, ang bawat tunog ng sapatos ng mga doktor at nurse sa makinis na sahig ay tila isang ritmo ng kamatayan at buhay. Inilipat si Teresa sa isang stretcher. Ang bawat paggalaw ng kanyang katawan ay may kasamang matinding hapdi. Sa loob ng delivery room, ang amoy ng gamot at ang malamig na liwanag ng operasyon ay tila isang mundong malayo sa gulo ng korte. Ang bawat utos ng doktor ay tila isang malabong bulong sa pandinig ni Teresa, habang ang kanyang isipan ay pilit na kumakapit sa huling alaala ng kanyang katarungan. Sa gitna ng kanyang matinding pagiri, sa gitna ng bawat patak ng pawis na bumabasa sa kanyang noo, isang mahaba at matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan ng silid. Hindi ito isang simpleng iyak. Ito ay isang hudyat ng tagumpay. Ang unang tinig ng sanggol ay tila isang himig na nagpapawi sa lahat ng sakit at dumi na naranasan ni Teresa. Nang ilapit ng nurse ang sanggol sa kanya, nakita ni Teresa ang mga matang kasing itim ng gabi at ang mga labing may hugis ng isang sterling, isang buhay na ebidensyang kailanman ay hindi mabubura ng kahit anong vasectomy. Habang hinihimas ni Teresa ang maliit na kamay ng kanyang anak, ang pinto ng delivery room ay dahan-dahang bumukas. Hindi ang kanyang ama ang pumasok, kundi isang pangkat ng mga pulis na may dalang mga dokumentong may selyo ng pamahalaan. Ang pinuno ng mga pulis ay tumingin kay Teresa nang may paggalang bago humarap sa labas, kung saan naroon si Richard na pilit na pumapasok. Mr. Richard Sterling, ang boses ng opisyal ay malinaw at puno ng awtoridad na maririnig hanggang sa labas. Dahil sa mga ebidensyang iniharap sa korte, mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo sa kasong falsification of documents, fraud, at physical injuries. Sumama ka sa amin ng matiwasay. Ang bawat barya na ninakaw mo mula sa pawis at dangal ng iba ay magiging bawat pako na lulunod sa iyong sariling libingan, dahil ang batas ng tao ay maaring mabili, ngunit ang batas ng karma ay kailanman ay walang presyo. Ang bawat balita sa telebisyon at radyo ay tila isang mahabang panaghoy para sa pamilya Sterling. Sa loob ng kaniyang selda, ang tanging maririnig ni Richard ay ang malamig na tunog ng pag-ikot ng susi ng mga gwardiya at ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa tumutulong gripo na tila bumibilang sa bawat segundong nawawala sa kaniyang buhay. Ang kaniyang suot na mamahaling barong ay punit-punit na at puno ng mantsa.
isang malayo at masakit na refleksyon ng kaniyang dating kapangyarihan. Wala na ang mga tagapalakpak. Ang tanging natira ay ang amoy ng luma at basang semento. Sa mansyon ng mga Sterling, ang bawat gamit na dati ay simbolo ng karangyaan ay nilalagyan na ng mga dilaw na tape ng mga opisyal ng korte. Ang tunog ng paghatak ng mga mabibigat na kasangkapan sa labas ng bahay ay tila isang tunog ng pagbaklas sa bawat piraso ng pagkatao ni Doña Isabela. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng sala. Yakap ang kaniyang sarili habang pinagmamasdan ang mga estrangherong kumukuha sa kaniyang mga koleksyon ng kristal. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Akin ang lahat ng ito. Ang kaniyang sigaw na wala ng boses, isang pabulong na panaghoy na hindi man lang pinansin ng mga nagtatrabaho. Sa gitna ng kaguluhang ito, bumukas ang pinto at pumasok si Nicole. Suot ang kaniyang pinakamahal na sapatos at bitbit ang kaniyang mga maleta. Nicole, tulungan mo ako. Tawagan mo ang mga kaibigan natin. Ang pakiusap ni Isabela, ang kaniyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na humahawak sa braso ng mas batang babae. Ngunit marahas na tinabig ni Nicole ang kamay ng matanda. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Isabela. Ang mga labi ay nakatikom sa pandidiri. Are you serious, Doña Isabela? Look at this place. It's a sinking ship. Ang boses ni Nicole ay puno ng kawalang bahala. I'm not a charity worker. Richard is broke, and I'm not going down with both of you. Good luck na lang sa inyo sa kalye. Ang tunog ng mabilis na paglakad ni Nicole palayo. Ang bawat pagtama ng kaniyang takong sa sahig ay tila isang huling hudyat ng katapusan ng imperyong Sterling. Naiwan si Isabela sa gitna ng bakanting bulwagan. Ang tanging maririnig ay ang sariling mabilis na paghinga at ang tunog ng hangin na umiihip sa bukas na pinto. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay puno ng liwanag, ay tila nilalamon na ng anino ng kahirapan. Ang kaniyang isipan ay bumalik sa sandaling itinapon niya ang mga damit ni Teresa sa ulan. Isang alaala na tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kaniyang katinoan. Makalipas ang ilang linggo, sa isang madilim at maalikabok na kalsada malapit sa estero, isang matandang babae ang nakitang nakaupo sa tabi ng basurahan. Ang kaniyang suot na damit ay kupas na at puno ng dumi. Ang kaniyang buhok ay tila isang pugad ng mga pangarap na nasira. Hawak niya ang isang lumang sapatos na katulad ng nilinis ni Teresa noon. Isang sapatos na wala ng kapares, isang simbolo ng kaniyang kawalan. Ang kaniyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa kawalan, habang ang bawat taong dumadaan ay lumalayo dahil sa kaniyang amoy. Si Doña Isabela, ang reyna ng mga Sterling, ay naging isang anino ng nakaraan na pilit na kinakapit ang isang pirasong katotohanan na matagal na niyang winasak. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang matatagpuan sa pagpipiit sa mga nagkasala, kundi sa malalim na hininga ng isang inang muling nahanap ang kaniyang dangal sa gitna ng mapanghusgang mundo. Ang bawat salita ng pinal na hatol ng hukom ay tila isang marahang himig na nagpapatahimik sa bawat ingay sa loob ng silid-pulungan. Ang tunog ng malakas na pagbagsak ng kahoy na martilyo sa mesa ay hindi na nagdulot ng kaba sa dibdib ni Teresa. Sa halip, ito ay tila isang huling hudyat ng kaniyang paglaya. Nilinis ng korte ang kaniyang pangalan, ibinalik ang kaniyang karapatan bilang ina, at kinilala ang kaniyang katapatan na pilit na binura ng pamilya Sterling. Ang bawat pahina ng kasaysayan ng kaniyang pagdurusa ay dahan-dahang isinara ng katarungan. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo si Teresa sa harap ng malalaki at kalawanging rehas ng pambansang bilangguan. Ang amoy ng pintura at semento ay humahalo sa mainit na hanging umiihip sa paligid. Hawak niya sa kaniyang mga bisig ang kaniyang anak, si Eduardo Jr., na ngayon ay masigla at may mga matang tila nagniningning na mga bituin. Ang kaniyang suot na puting blusa ay sumasabay sa kumpas ng hangin, isang simbolo
ng kapayapaang kailanman ay hindi na mananakaw sa kanya. Sa loob ng dalawahan, nakita niya si Richard na dahan-dahang lumalapit sa salamin na naghihiwalay sa kanila. Ang lalaking dati ay tila isang Diyos sa kaniyang paningin, ay isa na ngayong anino ng kaniyang sariling kasamaan. Ang buhok nito ay magulo, ang kaniyang balat ay maputla at tuyo, at ang kaniyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na tanging ang pagsisisi lamang ang makakagawa. Ang tunog ng kaniyang mabagal na paghinga ay maririnig sa maliit na butas ng komunikasyon, isang tunog na dati ay nagpapanginig kay Teresa, ngunit ngayon ay tila wala na lamang. Hindi nagsalita si Teresa. Sa halip, dahan-dahan niyang iniharap ang sanggol sa salamin upang makita ito ni Richard. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Richard habang pilit nitong idinidikit ang kaniyang mga daliri sa malamig na salamin na tila nais hipuin ang balat ng anak na kaniyang itinakwil. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Richard ay tila mga patak ng ulan sa tuyong lupa. Huli na. Ngunit kailangan. Hindi ako napunta rito para makinig sa iyong mga paliwanag, Richard. Ang boses ni Teresa ay malinaw at puno ng katiyakan. Walang bahid ng puot o paghihiganti. Narito ako para ipakita sa iyo ang buhay na kailanman ay hindi mo mapapakinabangan dahil sa iyong sariling pagpili. Narito ako para magpaalam, hindi lamang sa iyo, kundi sa lahat ng sakit na itinanim mo sa aking buhay. Dahan-dahang kinuha ni Teresa mula sa kaniyang bag ang isang balot ng tinapay at inilapag ito sa maliit na lagayan sa ilalim ng salamin. Ang munting piraso ng pagkaing ito ay tila isang simbolo ng kaniyang pagiging mas mataas kaysa sa galit. Hindi niya piniling maging malupit tulad ng kaniyang mga kaaway. Ang kaniyang kabutihan ay naging huling sampal sa konsensya ni Richard, isang paalala na ang pusong marunong magmahal ay ang tunay na nagwagi. Habang naglalakad si Teresa palabas ng kulungan, ang tunog ng pag-ikot ng mabigat na pintong bakal sa likod niya ay tila isang pinal na tuldok sa kaniyang nakaraan. Sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw, ang liwanag nito ay tila yumayakap sa kaniya at sa kaniyang anak. Sa malayo, nakita niya ang kaniyang ama, si Judge Eduardo, na naghihintay sa tabi ng kanilang sasakyan na may ngiting puno ng pagmamalaki. Ang bawat hakbang ni Teresa patungo sa kaniyang ama ay tila isang sayaw ng kalayaan. Bitbit niya ang kaniyang anak, ang kaniyang dangal, at ang kinabukasang binuo niya mula sa sariling pawis at luha. Ang bawat anino ng kahapon ay tuluyan ng naglaho sa ilalim ng matikas na sikat ng araw, na tila ba ang buong mundo ay nagdiriwang sa pagbangon ng isang inang hindi sumuko. Makalipas ang 3 taon, ang hapon ay tila isang dambuhalang painting na dahan-dahang ipinipinta ng kalikasan sa kalangitan ng Maynila. Ang bawat guhit ng kulay kahel at lila ay tila isang yakap mula sa langit, nagbibigay ng init sa malawak na hardin ng mga pamilyang muling nabuo mula sa mga piraso ng pagkakamali. Sa gitna ng luntiang damo, ang tanging maririnig ay ang masayang halakhak ng isang batang lalaki na kasing sigla ng sumisibol na araw. Si Eduardo Jr., sa kaniyang 3 taon, ay tila isang munting anghel na tumatakbo patungo sa kaniyang ina. Ang kaniyang bawat hakbang ay may dalang tunog ng pag-asa, malayo sa mabigat na ritmo ng paghihirap na naranasan ni Teresa noon. Pinanood ni Teresa ang kaniyang anak mula sa kaniyang upuan sa beranda. Ang kaniyang mga mata ay puno ng isang uri ng liwanag na tanging ang mga nakatawid lamang sa dilim ang nakakaalam. Ang kaniyang suot na asul na bestida ay marahang sumasabay sa kumpas ng hangin, isang simbolo ng kaniyang bagong buhay bilang isang matagumpay na abogada para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Lumapit ang kaniyang ama, si Judge Eduardo, na may hawak na 2 baso ng sariwang juice. Ang kaniyang tindig ay nananatiling matikas, ngunit ang kaniyang mukha ay pinalambot na ng panahon at ng pagmamahal sa kaniyang apo. Dahan-dahang inabot ni Teresa ang baso.
Ang bawat pagdampi ng kaniyang mga daliri sa malamig na salamin ay tila isang paalala ng kaniyang bawat tagumpay. Tay, tignan mo siya. Ang pabulong na wika ni Teresa, ang boses ay puno ng paghanga. Sino ang mag-aakala na mula sa putikan ay makakabuo tayo ng ganitong kagandahan? Ngumiti ang kaniyang ama, isang ngiting nakakarating sa kaniyang mga mata. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, anak. Ito ay tungkol sa pagbuo muli ng kung ano ang sinira ng iba. At tignan mo ang sarili mo, ikaw ang pinakamagandang ebidensya ng katarungang iyon. Sa kabilang banda ng lungsod, alam ni Teresa na si Richard ay nananatiling bilanggo ng kaniyang sariling mga pader at si Doña Isabela ay isa na lamang anino sa mga madidilim na eskinita. Ngunit sa puso ni Teresa, wala nang puwang ang puot. Pinili niyang palayain ang kaniyang sarili mula sa lason ng paghihiganti. Hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil karapat-dapat siyang magkaroon ng kapayapaan. Ang kaniyang bawat paghinga ay wala ng kasamang pait. Ang kaniyang bawat panalangin ay puno na ng pasasalamat. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, binuhat ni Teresa ang kaniyang anak at idiniit ang kaniyang pisngi sa malambot na balat nito. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng puso ng sanggol ay tila isang kumpas ng bagong kabanata. Ang sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang mandirigma. Ang bawat patak ng ulan noon ay naging dilig para sa mga bulaklak ng kaniyang kasalukuyan. Ang pangako ko sa iyo, anak, ang pabulong na panunumpa ni Teresa habang nakatingin sa malayo. Ang mundong ginagalawan mo ay hindi na magiging malupit tulad ng dati dahil ang katarungan ay palaging mananatiling gising para sa mga taong marunong lumaban ng may katapatan. Sa huling sandali ng dapit hapon, ang mag-anak ay dahan-dahang pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Ang bawat hakbang ay may dalang katiyakan na ang bukas ay hindi na muling magiging madilim. Ang kwento ng kaniyang pagdurusa ay tapos na at ang kwento ng kaniyang muling pagkabuhay ay nagsisimula pa lamang dahil sa huli, ang pag-ibig na marunong magpatawad at may tapang na bumangon ang siyang tunay na mananatiling liwanag sa gitna ng anumang unos. Mga mahal kong tagapakinig, narito na tayo sa huling pahina ng ating paglalakbay. Maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig at pakikiramay sa bawat patak ng luha at bawat tagumpay ni Teresa mula sa simula hanggang sa wakas. Habang isinusulat ko ang mga kabanatang ito, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot sa aking sariling dibdib, lalo na sa mga sandaling itinapon siya sa ulan at maging ang kaniyang sariling ama ay tinalikuran siya sa oras ng kaniyang pangangailangan. May mga gabi na napatitig na lamang ako sa kawalan. Iniisip ang dami ng mga kababaihang tulad ni Teresa na tahimik na lumalaban sa mga hamon ng buhay nang walang ibang sandata kundi ang kanilang pananampalataya. Ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na karanasan ng katatagan na aking nasaksihan sa ating lipunan. Mga kwento ng pagsasakripisyo na tila isang maliit na kandila sa gitna ng malakas na hangin na kahit anong pilit na patayin ay patuloy na nagbibigay ng init at gabay. Nais kong ipaalala sa inyo na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa taong nanakit sa atin. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa kadena ng puot upang muling makahinga ng maluwag. Ang bawat sugat ay tila isang buto na itinanim sa lupa. Masakit sa simula, ngunit sa tamang panahon ay sisibol ito bilang isang matibay na puno na magbibigay ng silong sa iba. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mga karakter na ating minahal at kinamuhian, nais kong mag-iwan ng isang tanong sa inyong mga puso. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, kaya niyo rin bang talikuran ng lahat ng puot at iwanan ng taong sumira sa inyo ng may katahimikan at isang pirasong tinapay lamang? O naniniwala kayo na dapat ay mas naging malupit ang kaniyang ganti kay Richard at Doña Isabela?
Napakahalaga sa akin na malaman ang inyong mga saloobin at damdamin. Ibahagi niyo po ang inyong mga kuro-kuro sa comment section sa ibaba dahil bawat salita ninyo ay nagbibigay ng bagong buhay sa sining na ating pinagsaluhan. Huwag niyo rin pong kalimutang pindutin ang like button at ishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng inspirasyon. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. Hanggang sa susunod nating muling pagkikita sa isa pang kwento ng buhay, pag-ibig at tagumpay. Pagpalain po kayong lahat